napabayaan na ang sarili, kailangan ng agarang check-up at mama ni Edu nag-aalala na. Ang buong detalye, sabay-sabay po nating alamin at pag-usapan ngayong araw. Pero bago po ang lahat, isang mapagpalang araw at gabi sa inyong lahat. Mega love shoutout sa lahat ng ating listeners, viewers, and subscribers saan mang sulok ng mundo, Mapalundon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na po sa ating mga kababayang OFW. Kamusta po kayo mga kalingap? Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. At kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, huwag ka nang mahiyang mag-subscribe, like, share, and comment. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell nang sa ganon ay updated ka sa aking mga paparating na video. At syempre, patuloy po nating suportahan sina Kalingap Rob at ang ating ama ng Kalingap, ang nag-iisang founder, si Kuya Val Santos Matubang. Kung maaari po ay no skip ads, nang sa ganon ay mas marami pa tayong malingap na nangangailangan at konting paunawa po kung maaari ay tapusin nyo muna ang kabuwang video nang sa ganon ay akma ang inyong mga komento. Ang pagod, no? Nung talaga, nung graduation nila, nahalana, nahilo talaga ako guys. Sobrang init din siguro. Saka sobrang pagod. Talaga nag-iikot na yung paningin ko nun. Kung napanood yung vlog kanina. Diba, kung low blood ako, hindi ko maintindihan. Ano po bang gamot sa ganyan guys? Medyo palagi ako kasi nahihilo nitong mga nakaraan ay napapansin ko lang. At yung mga pula sa tulog. Baka Ma'am Jen ng donor, shoutout. Kung mami kayo need mo magpa-check up is, sige po, try natin yun. Dapat kumain ka na atay ng manok kahit once a week. Pa-blood test ako. General check up. Try po natin magpatingin. Konsulta tayo. Sige, try natin yun. Baka next week, pagkatapos ng mga gawain, pagkatapos siguro ng picnic, napacheck up tayo. At, kahit dati pa, nararamdaman ko na yun eh. Hindi po biro, totoo po yun talaga. Drink a lot of water, lots of water, you might be dehydrated. Makakulang lang ako sa potassium. Kulang sa potassium. Tsamba-tsamba lang. Sobrang pagtulong natin, sarili natin, napapabayaan, pambihira. Hindi pwede. Yan ang pinaka-asset natin para sa pagtulong guys. Dapat yan ang priority. Para mas tumagal ang pagtulong. Diba? Pag tayo na wala. Tapos lahat. Tapos lahat. Tigil lahat. Ngayon, malinaw po nating narinig mga kalingap na minamasama na yung pakiramdam ni Kalingap Edu at madalas yung kanyang pagkahilo. Dati pa niyang nararamdaman yung ganitong pagkahilo kaya kailangan agad ng check-up, no? Wag nang pabayaan ang sarili. Alam naman po natin napakasipag ni Kalingap Edu. Araw-araw nasa labas, araw-araw nag-i-scout at naghahanap ng matutulungan. At pag sinabing pusong may paglingap, ay pangalanan ni Kalingap Edu ang nababagay dito. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ni Kalingap Edu, ay mas minabuti niya na maglingap at tumulong sa kapwa. Kahit gaano kaingay ang kanyang pangalan, kahit gaano po kagulo ang kanyang paligid, ay talagang ginagawa niyang busy yung kanyang sarili. Which is good. Ano nga bang mapapala niya kung papansinin niya yung mga ingay sa kanyang paligid. Pero syempre, wag po dapat pabayaan ang sarili. Kahit gaano ka busy, kahit gaano yung hirap ng pinagdadaanan mo araw-araw, ay talagang health first. Napakahirap pong magkasakit sa panahon ngayon. Kaya sana ay wag nang magpatumpik-tumpik si Kalingap Edu at magpa-check up na. Napakahirap ng may sakit. Lalo pa at araw-araw yung kanyang trabaho. Napakainit ng panahon ngayon. Talagang hindi maiiwasan na sumama ang pakiramdam. Mas mainam siguro kung siya ay magpapahinga muna, matulog ng mahaba at uminom lagi ng maraming tubig,
no? Ipahinga ang katawan. At syempre, hindi po biro yung kanyang ginagawa araw-araw na nasa labas at naghahanap ng matutulungan. At kung mapapansin nga din po natin, no, araw-araw ay merong upload si Kalingap Edu. Talagang pag hindi siya naghahanap ng matutulungan, ay pinupuntahan niya yung kanyang mga beneficiaries. Kaya talagang saludo dito kay Kalingap Edu, napakasipag. Kaya naman deserve niya yung mga blessings na natatanggap niya. Edo, ayusin mo. Hindi ka na-move. Dapat ang lalaki ang mag-move. Eh, di mo alam kung nag-move yan. Kaya gusto nga nila ay private na buhay. Kayo ang mag-ayos. Yung mga vlogger na nagang topic ng nagang paano kay Edo. Kayo ang tumigil na. Di kayo makamove on at wala na kayong content. Mag-charity kayo para may content kayo. Tapos na yung kay Beyonce. Si Beyonce ay may bahay na. Mayaman na si Beyonce. May bahay na. Nag-aaral. Second year na. May ipon na yan. O ano pa, lumayas na kayo dyan. Ayaw na nga sa inyo. Ayaw na nga magpa-vlog. Bablog pa ninyo. Pagpapara. Tapos pag-aawayan ninyo, magagalit kay Edo. Si Edo, move on na. Sige, ang tulong. Yun bag ang kalingap. Ang kalingap, magtulong, maglingap. Hindi makamove on at wala silang content. Walang kita. Yan, mag-charity kayo. Kaya kayo nagpunta rito para mag-charity. Kaya nagkalinga para mag-charity. Eh, tapos na yung charity kay Beyonce. Ayaw nang magpa-vlog ng bata. Eh, di, lubayan na. Yan, shout out mga EDSI niyan. Wala na pong EDSI ngayon. Beyonce na lang. Edo na lang. Edo at Beyonce. Wala nang EDSI. Pero, di ko alam kung sila pa rin. Gusto nila private na buhay. Kaya wag na po natin pakialaman yan. Yung nagang topic ng nagagalit kay Edo at hindi inaayos. Anong kakaayusin ni Edo? Wala man dapat ayusin po. Ayos na nga sila. Bakit nakikialam kayo sa buhay nila? Ayos na nga. Gusto nila yung private na buhay. Huwag yung panghimasukan. Ayun, di makamubon yung mga reactor na mga nagatopic ng EDSI at wala na silang content. Di pa ka mag-charity at mag-charity kayo. Hanap ng tutulungan. Ibang tutulungan. Si Beyonce ay okay na. Kahit di na yung tulungan. May bahay na. May ipon na yan. Mayroon pa yung sweldo. May allowance pa yan sa Velvet tuwing ma-live yan. So, kaya na niya ang buhay niya. Diba? Baka nakalimot na kayo ng tamang purpose kung bakit may kalingap. Makalimot na kayo. Di kayo makamove on. Pag-aawayan pa ninyo si tawag doon, pati yung magulang ni Edo nadadamay, wala mang kamalay-malay, gawa ng mga bashers, gawa ng mga topic ninyo, kata-topic ng mga reactor.